Ay, magandang gabi mga bossing. Ay. Oh, siguro alam niyo naman ang nangyari. Napangalanan si Bat, si Bongo, tsaka to si Aguirre. At marami pang iba na kasabwat nitong si Digong sa war on drugs niya, di ba? Pero dapat subalit ngunit wala raw silang alam diyan, sabi ni Bongo, tsaka nitong si Aguirre, di ba? Kaya mukhang hindi na kailangan pang magpawis ang Interpol para dakipin ang dalawang ito. Pakinggan niyo si Aguirre, ha? Siya nito. Natatawa lang po ako dyan eh. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung meron mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Alam po ninyo, yung pagiging abogado, yan po ang profession ko. Hindi ko maaaring tanggihan yan at abogado lang po tayo. At yung pangalawa, sabi daw, ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Noong po ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron. Daming libro sa likod niya, oh. Talagang matalino to. Palagi ko alam niya na dapat niyang gawin, di ba, mga friend? Dahil kung ikaw ay walang kasalanan, huwag ka nang mag-antay pa na puntahan mo na, di ba? Mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kinalaman dyan. Pero alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ko sinasali, ay para magkaroon ng credibility yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration yung pagpatay sa mga drug lords, kahit ito yung mga civilian lamang. Pero kailanman po ay hindi naging policy yan at sa mga tuwid, siguro marami ang hindi nakakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian de los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Cunotti Guzman. Ako po ang nagdala sa mga relatives niya, sa mga magulang niya sa Malacanang at doon po ay hinirap ko sa kanila, hinarap sila ni Pangulong Duterte at yun po, ang naging bunga po nun, hindi po ba, na yung lahat ng mga pulis na naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ang balita ko po ay na-convict silang lahat. Pero attorney, sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, ang sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang reaksyon niyo doon? Ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutors po kayo na dapat na nagsasampa ng kaso sa mga pulis na kung sila ay involved dito sa mga pagpatay. At hindi yung mga tanong nung host. Ano ba to? Hindi ko alam, pero magaling yung mga tanong niya, oh. Maganda yung mga tanong niya kay Aguirre. Pero si Aguirre, cum laude raw to si Aguirre. Matalino raw to eh. Tuloy. Meron pong mga katulad ng binanggit ko, di ba? Nagdemanda yung aking mga prosecutors. As a matter of fact, kung matatanda ninyo yung si Colonel Marcos na siya naging dahilan daw ng pagkamatay ng mayor ng Alvera Leyte
yung father ni Mayor ngayon, ako po ang nagpa-imbestiga nun kasi para bang yung kanyang ang pagkamatay ni Mayor noon ay parang babaliwalain lang o parang yung hindi po prosecute. Dinirekta ko po sa record dyan, ang NBI, sabi ko, ako hindi niniwala na dapat ganyan-ganyan lamang. Sabi ko, imbestigahan ninyo, tingnan ninyo kung anong katotohanan dito. As a matter of fact, inimbestigahan niya ng NBI during my watch. And I think the recommendation is to prosecute Colonel Marcos Now, at that time. Attorney Vitt, kaakibat ng paglabas ng inyong pangalan bilang co-accused ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa inyo. Ano po yung plano ninyo at paano nyo po ito haharap? Ito, maganda yung tanong dito mga pre. Kasi kung wala kang kasalanan, na sinasabi nito si Aguirre, taka ito si Bongo, punta ka na sa dahig Ba't hintay mo pang lumabas yung warrant mo? Punta ka na doon para mas credible yung magiging dahilan mo ron na pwede mo. Ba't yung ako sinama dyan, di ba? Dito ako, harapin ko yan. Ganon. Hindi mo nihantayin pa yung warrant na lumabas bago ka pumunta ron. Nasasabit yung mga malilinis na pangalan. Dinudungisan ng ICC na kayo sinasangkot sa karumal-dumal na crimes against humanity. Diba? Dapat punta na kayo doon. Harapin nyo, diba? Epekto yung sagot ni Aguirre, Dito ako na Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview Hindi raw siya natatakot. Sige, tuloy. ni Miss Pinky Webb sa kanyang on point. Wala akong kasalanan dyan. Hindi man lang hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang kuya arestuhin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Ba't hintay mo pang arestuhin ka? Punta ka na dun at linisin mo na yung pangalan mo. Ba't kailangan ka pang arestuhin? Para ka namang hindi Department of Justice na yung secretary ka pa naman. Di ba? Tsaka yun nga, hindi siya magtatago pero hintay niya pang arestuhin siya. Ba't kailangan ka pang arestuhin? Hindi ka magtatago Sige, tuloy. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. Pero bakit kayo hintay nga pang mag-arestuhin? Punta ka na doon at dalawin mo na si Digong. Dahil, di ba? Parang wala naman kayong pinagsamahan. Di pa yata dumadalaw kay Digong to Tsaka ito si Bonggago na to, no? Tuloy. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko ay yung maging malinaw na kung anong basihan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na issue ng ICC. Sapagkat sa ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Kaya hopefully in the coming days, anong kailangan kang lilinaw pa? Gusto mo naman ng pating Dapat nga, hindi ka na mag-antay pa ng aresto Punta ka na doon, biglang lusot na biglang kambyo na hindi siya natatakot, biglang anong patakaran? Anong patakaran? Kung ano yung ginawa kay Digong, hindi yun din ang gagawin sa'yo. Anong patakaran ang gusto mo? Gusto mo, special ka? Kung ano yung ginawa ng Interpol kay Digong, yun din ang gagawin sa'yo. Anong patakaran sinasabi mo? Tuloy mo, Aguirre. Sana mag-come out ang Supreme Court ng isang malinaw na patakaran, katulad nung patakaran na inilabas niya tungkol sa extradition, na malinaw na mali. Tangina, malayo na yan, Brad. Mukhang hindi ka susuko Klase ng daldal mo Supreme Court, anong patakaran? Supreme Court na naman ay dinidiin nila mga pre, no? Kung mo lalakas yata kayo sa Supreme Court, Anong patakaran na ilalabas sa Supreme Court? Kung ano yung patakaran, alam mo naman na pag miyembro tayo ng Interpol, pag arestuhin ka, pag may warrant of arrest, di ba? Anong patakaran na naman ang dinadaing mo? Mukhang malabo, biglang lumabo. Sabi niya, hindi siya natatakot. Ngayon, biglang patakaran ng makakapit ka sa patakaran. Supreme Court na naman sinasabi mo. Wala to. Malabo to, mga friend. Na hindi ka maaaring
basta lang damputin at padala sa foreign country sa isang extradition ng walang proseso ang judicial process dito sa Pilipinas. So, Attorney Yan ang Vic- dapat mangyari dito. Attorney Vitt, so can you categorically say na wala kayong planong lumabas ng bansa para Wala. i-evade it? Oo. Hindi ako lalabas ng Maynila. Tuloy-tuloy lang ako I am practicing my law. Kasi after my stint sa DOJ, Aha. sa Napolcom, I have to work kasi I have some grandchildren to help. May meron pa akong kaunting kuhan, pero I really hate to be idle. I really hate to retire muna. Hindi muna ako mag-retire. Nandito lang ako, nagpa-practice. But, Attorney, Sinabi niya yan, ha, mga pre, ha? O di, wala ka na nga intayin pa. Basta pag dumating arrest warrant na sinasabi, inintay mo pa, dapat huwag mo na nga intayin yan. Punta ka na dun, eh. Total, wala ka namang kasalanan, kamo, eh. Ba't kailangan pang may Supreme Court ka pang sinasabi? Ano, mga pre? Tuloy. Vitt, siguro yung mensahe nyo na lamang doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs na naniniwala na wala silang hustisyang nakamit nung kayo ay Justice Secretary. Ayun. Ang ganda na. Hindi po totoo yan. At saka hindi dapat yan ibentang si Justice Secretary. Ang Justice Secretary po, kung yung merong idudulog sa amin na malakas ang ebidensya, ay sigurado ka-akto yung aming mga Bakit yung murder kay Espinosa, naging homicide? Ha? At bandang huli, balita ko, na-acquit pa yung mga pumatay kay Espinosa sa loob ng kulungan bago bumaba si Digong. Ano pa yata, na-restate pa yata yung Marcos, eh. Oh. fiskal. Ang problem po ay kayo rin nagsasabi dyan na sinasabi nyo dyan na yung mga pulis ay wala namang ebidensyang pinoprosecute. Ay hindi namin po kanyon, hindi namin yun katungkulan. Ang katungkulan namin, isubmit ninyo, pagkain kayo ng demanda sa aking departamento at yan ay aaksyonan nung panahon yun. At yan po ang nangyari nun. Nung panahon ko, walang nangyari na dinismiss porque kahit may Nung panahon daw niya, walang nangyari. Wala nga nagsampayatan ng kaso nung panahon mo dahil puro hindi wala, eh. ebidensya, yun ay na-dismiss porque walang ebidensya. Yun. Okay, maraming salamat po, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayun. Sa tansya niya, mga friend. Tatago ba ito o ano? Pero sabi niya, hindi siya tatago, titignan natin. Yan ho, ang teleserye ang aabangan natin, mga boss. Dito sa dalawa na to. Pero yung mga opisyal, kaya sila Danao, sila Albayalde, at kung sino-sino pang mga matataas na opisyal na nagamit ni Digong sa kanyang war on drugs, mukhang mukhang mahirap na hanapan yan. Kung ako tatanungin nyo, diba? Pero ang antay na lang natin, itong dalawa na to, si Bongo. Kasi sabi rin ni Bongo, wala ka akong kasalanan, ako serbisyo. Puro serbisyo sila sabi. Pag-aabang natin, kung si Bongo, mawawala na rin sa Senado. Yan lang yan. Dahil wala kang kasalanan, hindi ka, huwag mong gagayahin si Bato, Bongo. Si Bato, ang gusto mangyari ni Bato, dito siya kasuhan. Haharapin niya raw yung kanyang kasalanan dito, sa Pilipinas. Puta na, wala naman nagsasampa sa'yo ng kaso. Yun ang problema mo, Bato. Yan nga, nag-number 3 ka pa sa Senado. Natumakbo ka pa, nakatakbo ka pa di ba? Paano nga hindi ka kinakasuhan dito. At natimbrihan ka pa nga na diyan na yung warrant of arrest mo. Kaya lalong hindi nalilitaw si Bato. Lalong hindi nalilitaw yan. Pero si Bongo, walang kasalanan si Bongo. Kailangan harapin ni Bongo yan. Wala siyang kasalanan dyan, wala siyang alam dyan. Parang si Aguirre rin, na mga friend. Ito mga friend, supalpal si Aguirre kay Atty. Conti. Kay Kabunyog, Atty. Enzo to supalpal si Aguirre kay Atty. Conti. Basag ang pagsasabi nito
na di siya involved sa kampanya sa mga EJK. Pakinggan natin. Ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, no? Ako ba 33 minutes ago lang to, bago. ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? Ako, I would argue that yes. Meron siyang responsibilidad doon. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ito, mga kabunyog. Si Cristina Conti, Assistant Counsel ng International Criminal Court para sa Pilipinas, ay diretsahang binara at sinupalpal ang umano'y pagsisinungaling at todo deny ng dating DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre. Kung maaalala ninyo, mga kabunyog, tampok na sa ating vlog ang paulit-ulit na pag-deny ni Aguirre. Ayon sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa naganap na war on drugs noong administrasyon ni Rodrigo Duterte. Natatawa lang po ako dyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. Hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kinalaman dyan. Pero Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Ms. Pinky Webb sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Giit pa ni Aguirre, paano raw siya masasangkot gayong hindi naman daw niya mandato ang mga pulis noong mga panahong iyon. sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, ang sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang Hindi reaksyon po. niyo doon? Ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutor. Ngunit dito mariing kinontra ni attorney. Konti ang mga pahayag ni Aguirre. Ayon sa kanya, bilang kalihim ng katarungan noon, hindi sapat ang palusot na wala sa mandato. May pananagutan ang DOJ na igalang, ipatupad at ipagtanggol ang batas, lalo na kung may mga aligasyon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Isa-isang binira at binuwag ni Conti ang mga depensa ni Aguirre na ayon sa kanya ay hindi tumutugma sa mga umiiral na prinsipyo ng pananagutan sa ilalim ng internasyonal na batas. Heto, mga kabunyog panoorin po natin ang buong panayam kay Attorney Cristina Conti at kayo na ang humusga kung makatwiran ba ang mga paliwanag ni Aguirre o isa lamang itong pagtatangka na umiwas sa pananagutan. Yes, Attorney. We just spoke with the former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and he said wala siyang control sa PNP kasi ang mandato niya ay nasa DOJ. Ano po ang masasabi niyo doon? He must appreciate the entire common plan as something that wanted to ensure not only implementation but impunity. Ang punto ng buong plano ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, no? Ako ba ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? Ako, I would argue that yes, meron siyang responsibilidad doon. At yung hindi pag-iimbestiga precisely ng Department of Justice, ang nakapagsigurado na may mga pulis na nakalaya o nakapagpatuloy pa ng pagpatay. So categorically, you don't believe that DOJ Secretary Aguirre ay absuelto po dito sa kasong ito? Oh yes, definitely. If the ICC says he's part of the common plan, then I would have to give it to them that they have evidence that points to him as part of the plan. Take note also that that's not the only reason why he's being charged, that he was DOJ Secretary. No. The document also indicates his ties
his role during Duterte's term as mayor. So it goes deeper than that. It's not only the war on drugs as we know it, but it's also the Davao Death Squad killings. Attorney Conti, nag-release na rin po ng statement si Senator Bongo. At ang sabi niya, yung authority niya as a special assistant to the president and then mayor ay walang kahit anong relasyon sa umano'y drug killing sa panahon ni FPRRD. How does the international court see this line of defense? I will have to see kung anong exactly niyang sasabihin, pero at this point he's saying that he is not responsible or that's not part of his job. Unfortunately, hindi kasi yung argument. So this is going to be a matter of fact. And based on evidence, syempre, iba yung hawak malamang ng ICC na impormasyon patungkol dun sa relationship nila. Of course, it's easy to say that on the face of things, on the assignment as special assistant to the president, it may not have been written. But then again, where do you really see an instruction on paper that says kill them all? Diba? So, ito pong war on drugs na ito at yung buong nangyari nung panahon na nanunungkulan si Duterte, hindi naman sinasabi ng ICC ay nakapapel yan sa pangkalahatan. Kaya abang po tayo dun sa hawak na ebidensya ng korte. Attorney, dun po sa nirelease na document ng ICC, may nakasulat po doon na the co-perpetrators control the structure of power and therefore control the will of the physical perpetrators o kumbaga yung hitman. Pwede niyo po bang i-explain ng kaunti lamang sa ating mga viewers kung anong ibig sabihin ito? So una, yung instruction ng kung paano papatayin, sinong papatayin. Kaya dito na natin nakita or nalaman na meron palang reward system. Kapag nakapatay kayo ng tao o ng sinuspetsahang drug addict, ito ang makukuha nyo. May quota system din. At may paraan din kung paano tukuyin kung sinong papatayin or pwedeng patayin, kumbaga. At dito yung drug list. Kung maalala natin, iba't ibang klase ng drug list ito. May narco list mula sa President's Office. Nagkaroon pa nga ng panahon na may drop box. Ihulog mo yung pangalan na hindi umano or tingin mo mga drug addict sa lugar nyo. Pangalawa, sa pagsisigurado na matutupad o magaganap yung mga patayan, in-ensure nila na yung mga papatay ay may baril, may pagkakataon, may excuse, may modus operandi. At yung panghuli, at ito dito papasok nga itong katulad ni Vitaliano Aguirre, ang pagsisigurado na hindi sila mananagot. Kawalan ng investigasyon mismo nga, yun yung nagpapakita. So para si Aguirre pa naging kalasag talaga ni Duterte. Diba? Maski nung mayor pa lang siya sa Davao siya na tagapagtanggol diba? Oh. Kaya tuloy-tuloy ang patayan sa Davao. Sabi nga ni Las Cañas libo raw ang namatay dun. Oh. Na bahagi ito ng isang mas malaking plano. Hindi lang ito one-off, hindi lang to minsanang patayan. At ultimo, sa pangkalahatan, makikita natin to dun sa mga bilang ng napatay. 7,640 di umano ang namatay sa drugs operations sa panahon ni Duterte. Hanggang 2022 naman ito. Pero palagay nyo ba, hindi ba magtataka dapat ang Department of Justice na ganito karami ang namamatay sa lansangan? Kaya kailangan tingnan ito ng pangkalahatan and reading between the lines or reading behind what is written. Yes, Attorney, may aasahan po ba tayong arestuhang pwede mangyari bago ang confirmation of charges sa February 23? Well, posible yan, pero wala akong pag-asa or hope pa na like ngayon magkakaroon ng arestuhan. Kasi again, yung pong document containing the charges ay hindi naman automatically warrant of arrest. Kailangan pa pong hiwalay na proseso para mag-apply at mag-issue. So, ang mag-a-apply prosecutor, ang mag-i-issue or mag-a-approve ay ang pre-trial favor. Medyo mahaba-habang proseso yan. At iba pang usapin yung implementation o yung mismong service ng warrant. Kaya, di ko alam kung kakayanin yan. Mag-iisang linggo na lang, February 23 na. Basta yun niya mga friend.
Diyan, nangyayari. God moves in a very mysterious way, no? Akalain ba ninyo na unity yan, ha? O, ngayon, ayan na nangyari, di ba? Pero ganun lang yung mga friend, kung walang kasalanan, di haharapin. O, pero pag nagtago yan, at kung ano-ano pang rason na kaletsehan na Supreme Court, kailangan may marilaw na, may kasalanan yan. Ganun lang kasimple yan. Kaya to si Digong, mga friend, ang balay iniintay na lang dito, kung ilang taon ang sasabihin ng International Criminal Court na makukulong ito si Digong. Pero yung para ma-acquit si Digong, naku. Kasi lahat na ng, hindi naman magagaling yung mga nando doon. Diyos ko. Tsaka hindi mo pwedeng bayaran. Alam na nila na si Digong guilty. Bakit? Aminado naman si Digong. Diba? Tsaka pinagbababoy lang ni Digong yung mga ICC na yan. Patayin ko kayo dito. Diba? Sa tapang ng bunganga ni Digong, di ba? Wala na yan. Mary Lebron, shout out. Happy Valentine, Sir Rox, and your family. Happy Valentine, ha? Rodilio Felipe, shout out. Tagu-taguan na yan. Gagalaw kaya ang DILG at PNP? Ayan ang tanong. Tanong mo sa Pagong Rodilio. Whiskey, shout out, ha. Kumanta na si Garma sa ICC, Karox. Diyan galing lahat. Yan dahil insider info ni Garma. Si Garma, diba? Whiskey ulit, Sinindikato ni demonyo ang gobyerno. Dapat diretso na sila sa ICC, diba? Shirley J. Sir, shout out. Buti nga sa mga yan, Karox. Kala nila ligtas na sila sa mga pang-aabuso nilang ginawa sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas. Pinagpapatay nila ang mga pinakulong ng mga walang kasalanan. Kala nila wala nang katapusan ang kahambugan nila. Buti nga sa kanila. Sana may susunod pa dyan. Magsama-sama sila sa Netherlands, The Hague. God works in a mysterious ways. Diba? Galing natin. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Dapat lang lahat ng dumikit kay Dutay, lalong-lalo na mga sangkot sa EJK, matuluyan, nawa silang makulong kasama ang amo nilang demonyo. Quintin Kalumpiano, shout out. Si Bondok, niloloko sarili niya, may sayad dyan. Parang ganun nga, Quintin. Niloloko sarili niya. Parang tanga lang, Jokehano. Karox, ang tanong, kaya bang hulihin ang mga yan ng kapulisan? Parehas tayo ng tanong, Jokehano. Kung gusto, pwede. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Alejandro Bidad, shout out. Hoy, kabundukan bundok. Bundok pala, mga NPA doon, nagtatago sa bundok. Dapat sa bundok magtago. Sabihin mo kay Tobax, sa bundok magtago, gago. Hindi na nagpapakita sa Senado, hindi nagtatago. Hindi nagpapakita sa Senado, tapos hindi nagtatago. Kaya gago. Mabuti pa yung pako. Nagtago, kita ulo. Si Kinis ulo, hindi makita, torpe ka. Patag bundok pala, Mario Joseph. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out, mga friend. Analisa Polinar, shout out sa inyo, ha. Sabi ni Friend Shervin, Muli bumabati po ng mainit-init at umuusok-usok pang maligayang araw po ng mga puso sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Kahit di po okay ang kalma ng ating mga puso sa yamot at suklam, lalo na po sa topic mo pong isang inutil at kalahat. Nasikulao bundok. Isang bundok pa ba
Saan bundok po ba ng Tarala yang bumaba? Ha? Ano? Saan bundok po ba ng Tralala yang bumaba at parang di po yata yan nahimasmasan sa sobrang katangahan? Legit ba talagang abogado? Yan o siya po isang bunga ng isang guni-guni at kathang magic na galing po sa rekto. Pati yata yung mga bar exam nayari nung panahon ni Digong. Malaki nakakapasa ito mga ito. Kung ayon po sa kanya, Xerox, siya daw ay isang abogado kuno, yung certificate mo, kulaoy, pwede mo na lang gawing panda iwang. Gawing panda ewang. Pag ikaw umetya sa bundok dahil sa matatalinong taga-sibilisasyon, isa ka lang kutong lupa na tatapak-tapakan lang na walang magtitiwala sa iyo para kunin kang abogado. Mahihiya ka nga sa balat mo na parang galising aso. You are such a disgrace. All Filipino people, nayawa ka. Sarap mong hambalusin ng uso. Na leche ka. Suluhin mo yung pagka-inutil mo. Huwag kami, okay. O sige, inaamon kita, Mr. Bugko. Sige nga, kung talagang hindi siya nagtatago, ilabas mo ang makinis na ulo niyang kasarinlan na pinagsasabi mong buwisit ka, aber. Naku, nagalit kay Bondok si Tia Deli. Naku, lumayas-layas ka nga dyan at kung ako sa'yo, tantanan mo yung kakuda mo at pagtatanggol mo sa isang sundalong kanin na isang duwag. Sobrang urungan lubot, isang ampaw. Paano ka naging isang chief of police na walang laman ng utak kundi abo? Sarap niyong pagbuhulin dalawa at itali sa puno na puro hantik at may nakaabang na buhaya para lamunin kayo ng buong buo, mga leche, mga buwisit. Tamang-tama po ang announcement ng ICC, Xerox. Buong buo na po ang tropang bukbok. Taguan Pamor. O Sir Kuteng, paano ba yan? Yung sanang pinakamalupit na manghuli, napalitan din ng isang sundalong lampa at isa ring sundalong kanin. Ubod na ng haba ng listahan ng mga pugante, Sir Muning. Humaba ng humaba. Mga pogi ng Cavite. Bae, ano pa po ba iniintay po natin? Bae, ngayon pa lang. Dahil balita ko po, tatakbo kang maging isang presidente, bae. Pakitang gilas tayo, sir. Ano po? Dahil pag po tayo panalo lang sa puro kuda, walang lupit at aksyon at gawa, sir, baka kahit kay Pugong Biyahero ka ipanlaban, sa malamang kakain ka lang po ng alikabok. Dahil sa Pugong Biyahero, mga sir, sa palipad ng Gcash lang, panalo agad sa puso ng Pinoy. Walang binatbat ang talas ng dila dahil magaling lang tayo sa puro lang kuda. Walang maibida at nahuli na puganting yawa. Ewan ko sa inyo, mga buwisit. Pare-pareho lang kayong puro mga inutil at pulpol, mga buwisit, mga leche. Magdusatan ka na naman, Tia Deli ka. David Alimindosa, shout out Good evening po, Karox. Nakay kong dilima pa din ang huling halakhak. Totoo. Lahat po ng umapi sa kanya noon, kasama na si Piluca Aguirre, ay nahabol ng ICC. The day of reckoning is here para sa mga umapis na di lang kay Kong Dilima, kundi pati na sa maging biktima ng mga malawakang tukhang. Pero kala ko, David, kasampahan ni Dilima ng kaso yan Kupal na yan. Lahat pa naman. Elizabeth Iscario,
Happy Valentine's to all. Good morning, Sir Rox. Dapat lang talagang maaresto na yung mga kasabwat sa pagpapatay nila sa mga drug on war daw nila. At grabe talaga ang mga pinagagawa nila, Sir Rox. Parang manok lang kung patay nila ang mga to. O kaya nga, sa wakas, magkakaroon din ng justisya, pamilyang naiiwan, karma na yan, Sir Rox. Totoo yan, Elizabeth. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Ha? Dolor Garcia, Amy Bingson. Eman Escalona, nak, shout out, ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Diyan makikita na totoong may Diyos sa kahayupang ginawa ng mga ito. Totoo. Akala nila above the law sila. Nagmistulang mga hari ito. At kapag kinontra mo sila, gagawin ka ng senaryo para mawala ka sa mundo o ipapakulong. Nakita ito ng buong mundo. Totoo, ha? Elizabeth Iscari, yan si Bundok na yan, naging abogado pa yaman din. Ubod ka din pala ng talino sa bobo. Talino na bobo. Para ipagtanggol ang isang bato na naakala ko noon matapang. Yung pala isa ding duwag na walang bahag. Ito, Bong Tupa, shout out, ha. Kasi akala ni Digong siya ay Diyos. Kayang-kaya niyang takutin lahat. Lahat ay may hangganan. Mabulo ka ngayon sa kulungan. Iyak, mga DDS. Itong mga DDS na to, putang ng mga ito. Ano kaya itong mga to? Reynaldo Gonzalez, shoutout. Dapat sa'yo, Jimmy Bondok, kundi Jimmy Bugok. Bugok talaga. JTV, good AM tol, nakaset na ICC. Nay. Ha? Sabi niya, anong pronunciation to, ne? Ne? Ha? Pero yumuyo ko ang China. Ha? Pero yumuyo ko sa China si Bato, Digong, Sarang, at buong kampon. Basta mga kampon ng demonyo, mga utak wala na sa katinuan. Hindi nagtatago si Bato, pero nagtatago na duwag. Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Inaabot man ng maraming taon. Heto na. At natatanaw na natin ang paggamit ng hustisya ng mga big ng EJK laban sa umubuso sa kapangyarihan. Totoo, ha? Ganun pag Maril Pabiano ulit, Nawa ay maging handa naman, mga kapulisan, in case dumating na ang warrant of arrest. Yun na lang. DOJ, NBI, PNP, ang lalaki ng mga intelligence pa nyo, ano ba? 3J Hope, shout out, tawa-tawa. Sir Rox, sabi nga, di ba, you can run but you cannot hide. Tago sila ng tago, okay lang yan. Kasi, makapagtago man sila, darating din ang araw na mahuli sila. Kayang-kaya sila. Bato atong aksal, di ko, sige lang. Darating din ang panahon, mahuhuli kayo. Ano nga. Kaso tinitimbrihan kasi. 3J Shop ulit, di ba love na love ni Bongo si Gong? Di magsama-sama na sila ni Bato dadahig. Problema ba yan? Happy na sila doon. Ang lakas kasing mag-divert ng issue nitong si Bongo. Como may malasakit program, siya kala mo naman, pera niya talaga ang ginagamit doon at inibigay sa mga tao. Saka di naman malasakit, kundi pasakit sa taong bayan. Ito, 3J Shop kaya. 3J Shop ulit, Yang si Albayal, sobrang DDS din yan. Dapat talagang pagbayaran nila mga karumal-dumal na mga krimen nilang ginawa sa kapwa. Kapwa nila Pilipino. Yan din si Aguirre. Di ba sobrang walang hiya din yan? Ang mga yan, ang magbabayad din sila sa mga krimen nila. Di ba? Basta, pag gumalaw si Lord, di ba, 3J Shop, hindi ko maawat Di ba? Hindi talaga, 3J Shop ulit, Tawa-tawa. Itong abogado ni Bato, hindi daw nagtatago, kundi
nagtataguyod. Totoo naman sinasabi niya eh. Si Bato ay nagtataguyod ng nagtataguyod ng kawalang hiyaan sa Senado. Itong abogado na ito ay maliwanag pa sa sikat ng araw na DDS dahil ang DDS hindi makaintindi ng logic at walang logic at all. Mga nasisiraan talaga ng isip sa kaka-Duterte nila. Yan ang napapala pag naging DDS ka. Ang isip mo ay, ang pinag-aaralan mo tinatapon mo na sa kailaliman ng dagat at hindi mo kayang mag-isip ng tama. Ito. Sa kakasipsip, Tangina mo na ito. Pero yan ang hintayin natin, DJ Show po nito. Hindi nagtatago si Bato, ayaw lang magpakita sa Senado. Tawa-tawa. Natakot sa prank na may warrant of arrest na siya. Natakot at ayun, biglang nag-disappear. Kala ko pa sabi niya kay Sentry, di siya takot sa ICC. Si Sentry Trillanes para ang magpoposa sa kanya. O ano nangyari? Alam mo yan mga yan, DJ Show ka, lahat yan, basta Duterte, ganyan yan, mga blapper. Pagdating na nandyan putangin tago na. 3J Show po nito. Itong si Sara, di uubra kay Auntie Claire kasi kada kuda ni Sara, sinasagot ni Auntie Claire. Di papalampasin at may tsaki pang kasunod. Tawa-tawa. Diyan, Dimango, my friend, shout out Mission accomplished, mga friend. Christian Cheng. Hanggang bukas pumuli, mga boss. Oo. God moves in a very mysterious way. Pero sana naman, tulungan naman itong mga nasa kapangyarihan dito sa ating administrasyon, ito si His Excellency. Ang mga nasa lanta ng war on drugs nito si tutukan nyo na yan. Wala, puro puro hindi makita. Bago, paglabas ng warrant of arrest, wala na i-aarestuin. Ano ba yan? God bless, mga friend. Dasal. Good night. Happy Valentine's ulit.